Ikaw yung coach ko, mag-a-apply ako sa'yo, ako yung client mo. Eh hindi pasok sa schedule ko yung FBEOD. So, ipipilit mo sa akin. Ako yung client, di ba? Binigay ko sa iyo yung schedule ko. Ayun yung pinupunto ko, depende sa individual. Hindi mo talaga masasabi na porke optimal yun at pwede sa isang tao is ma-apply na ng karamihan. So, hindi ganun yun. Ito pa, yung isa pa, yung sinasabi nila na 10K steps na walking. Kung merong isang tao, so sa field, ang trabaho, mayat maya na siyang naglalakad. Puro cardio or karpintero or kahit ano pa yan. Tapos pagdating sa gym, ipagte 10K steps mo pa. Nakukuha mo ako. Hindi naman sa gine-gatekeep namin or hindi namin sinasabi sa iyo yung the best na program. Wala talagang one size fits all pagdating sa program. Lahat yan gumagana. Nakadepende talaga yun sa schedule ng isang tao. Ang rule of thumb dito, ito lang may tuturong tip sa inyo, kung anong program ang pasok sa schedule mo, ayun ang optimal. So magbabari na lang yan sa volume. Pag alam mong puyat ka, at ang tulog mo is talagang sira, so ibig sabihin, ang recovery mo, hindi todo. Hindi sagad, kasi sira ang tulog mo. So, ang volume mo is kailangan mababa. Volume meaning, yung dami ng sets at ng exercise na ginagawa mo. Yung frequency mo is hindi pwedeng sunod-sunod na araw-araw ka talagang magbubuhat. So, kailangan may pahinga ka at least 2 araw na magkasunod na gym and then pahinga. Hindi ka pwede yung dire-diretso, yung gaya na sa push-pull legs or yung sa iba pang program na talagang pang araw-araw. Hindi ka pwede sa ganun. At ang isa pang hindi naiintindihan ng iba, pagdating sa volume, ang alam ng karamihan is 3 to 4 set. Diba? So, effective yun. Pero, nadagdagan na siya. Pwede na rin ng 1 to 2 set pagdating sa hypertrophy. So, malawak na yung range. Pwede kang pumili ng 1 to 4 set. Kahit alin dun. Dami naguguluhan doon sa sinabi ko dati na na 1 to 2 sets. Hindi daw pwede sa beginner. Ang 1 to 2 sets ay pwede sa beginner. Hindi naman kasi mandatory na kapag 1 to 2 sets, ibig sabihin heavy. Hindi yun ganun. Siyempre yung kaya mo pa rin buhatin. So, isa pang factor dito is yung, ayun nga, yung nasabi ko kanina, yung kapag sobrang puyat ka or ang trabaho mo is talagang labor na. So, hindi pwede na ang program ng taong yun is tad-tad ng compound exercise. Kasi masyadong fatiguing yun sa CNS. Mental fatigue, physical fatigue. So, yung program na yun na puro compound, sa tingin mo babagay yun sa kanya? O di ba't hindi? Hindi naman sa hindi kayo pinagdadamutan. Yun is talagang sinasabi ko lang na talagang walang one size fits all talaga. Kahit anong anuhin nyo. Kahit anong ilaban nyo. Lahat yan gumagana. Depende na lang yan sa kung paano mo kokontrolin yung recovery rate mo. Yun nga, yung sa tulog mo, yung sa kinakain mo, kung anong intensity ng binubuhat mo. Kasi ito, sasabihin ko lang sa inyo lahat ng umaakyat sa stage at nagko-compete, yung bawat isa dyan magkakaiba ng program. Hindi yan pare-pareho. Patalinuhan na lang yan sa pag-manage ng recover. Kung paano nila i-manage or i-ratio ng tama yung recovery rate nila sa napili nilang program or workout split. Pag sa beginner talaga, mas magandang malaman talaga nila yung basics. Yung pinakang fundamentals ng compound exercise bago sila mag-switch do sa mga science-based trip nila. Kung pipiliin mo yung 1 to 2 set, make sure lang na magaan. Kasi beginner ka pa lang. Pag beginner ka, ang importante rito na gawin mo is practicein yung form. Kung paano pine-perform yung mismong exercise. Kasi balang araw na bibigat na yung buhat mo, baka magkameron ka ng skill issue na tinatawag. Kasi hindi mo pa na-perfect yung tamang form ng pagbubuhat. Example, sa incline bench press. Ang dami dyan na aksidente sa incline bench press. So alam nyo kung bakit. Kahit malalaki na ang katawan, na aksidente pa rin. Kasi improper form. Hindi nila inaral yun nung una. Kaya nung lumaki sila at bumigat na yung binubuhat nila, tsaka sila ngayon na aksidente. Kakameron ng split disc or yung muscle na pupunit. So, ayun lang yung ayaw namin mangyari sa'yo. So, ayun lang. Pag sa beginner, talagang number 1 talaga yung form. Kailangan practicein nyo yun. So, yun nagigets na. Walang nag-gatekeep dito. Talagang hindi lang talaga pwede yung sinasabi nyo na isang program na yun is pwede sa lahat talaga yun. Maaring optimal sa'yo, optimal sa akin. Pero merong mga tao na hindi talaga pwede sa kanila yun. So, yun lang muna sa video na to. May follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.